Okay, Brother Niel, good evening. Brother Niel. Good evening po, Brad Jando. Go ahead Tanong po. ko lang kay Brad Windel, isang tanong lang to. Sige, go. Brad Windel, alam naman natin, pag walking poses ang isang tao, meron talaga yung bad spirit sa katawan niya. Ngayon, ang tanong ko po, kapag yan ay tumanggap ng Eucharist, aalis ba yung demonyo sa katawan niya? Ay, magandang tanong. Brother Windel. Hindi yung- aalis ang demonyo pag tumanggap ng Eucharist. Although body and blood of Jesus, remember, when the first Mass was instituted by Jesus Christ, Judas mismo was possessed. At tumanggap pa siya ng Eucharist. Bakit ganyan? Dahil ayon kay Father Winston Cabading Order of Preacher, yung Eucharist consecrated host ay totally hidden sa mga mata ng fallen angels. Although, meron silang aversion, but totally hidden nila ang tinatawag na Blessed Sacrament. Daming mga walking poses na nagsisimba. Tandaan natin, kahit nga during the time of Jesus, after sa prayer and fasting ng ating Panginoon Jesucristo, kauna-unahan niya na public ministry ay exorcism. Saan naganap ang exorcism? Sa loob mismo ng sinagoga. So, ibig sabihin, may mga nagsisimba na walking possessed talaga. Sa katotohanan, kahit sa office na dumadaan sa office, merong lay minister, merong katikista, meron pang mother superior ng mga madre. No? Meron ding pare. May pare pa ha, na open and psychic ability. May mga Knights of the Altars. Kaya, eto pa, may hindi, walang binyag, walang kumpil, possess. So, dahil siya Katoliko, walang binyag, walang kumpil, kailangan talaga ang emergency baptism at confirmation sa kanya. Nabinyagan siya, nakumpilan siya, nang dinala sa Office of Exorcism, possess pa rin. Kaya nagtanong ako kay Father Winston Cabading, bakit ganyan, Father? Di po ba sa pamamagitan ng binyag, matanggal ang original sin and actual sin? Bakit possess pa rin ng dinala? Tapos na siya ng binyag, tapos na siya. Sapagkat sabi ni Father Cabading, ang epekto ng binyag at kumpil ay nasa kaluluwa. Ang demonyo ay nananahan sa katawan ng tao. Kaya yun ang dahilan kung bakit siya'y nabinyagan at nakumpilan na natiling possess pa rin na kailangang i-process sa Ministry of Exorcism. Ganun po ba? Okay po, maliwanag na po sa akin.